Hello mga kariyal, may i-overtime tayo ulit dito na isang rice cooker. Ito po ay Philips ang brand. Ang problema daw po nito, minsan gumagana, minsan hindi. Kung gumana naman, hindi pa makaluto ng sinaing, ay namamatay kaagad. Kaya samahan niyo po ako na i-troubleshoot natin ito hanggang sa matapos para makadagdag sa mga idea ng mga baguhan sa pagre-repair ng rice cooker. Pero bago yan, maraming salamat pong muli sa lahat ng aking mga subscribers, lalo't higit doon sa mga masisipag mag-like and comment sa nakaraang latest video ko na sina Sir Joel Seldora, Donato Matias, Art and Scraps, Lorenzo Advincula Jr., Ben and Lydia Cabatas ng Paliparan, Dasmariñas, Cavite, Enrique Bungais, Ruben Gamboa, at sa iba pang hindi ko nabanggit. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagtitiwala. Okay, patuloy po tayo. Troubleshoot na natin ito. Kung sakaling ang sira ng rice cooker ay minsan gumagana, minsan ay hindi, at kung gumagana naman ay hindi makaluto ng sinaing kasi namamatay kaagad, malamang na buo po ang thermal fuse nito kung sakaling ganun. Sa pag-troubleshoot, gamitan po agad natin ito ng tester para malocate agad natin kung nasaan ang problema. Ilagay lang po natin yung tester sa ohmmeter. Ayan, naka times 10 na po yan. I-check natin kung gumagana ang tester. Pagdikitin yung dalawang test probe, ayan, gumagana po yung meter pointer. Pwede na po nating gamitin ang ohmmeter. Ikabit lang po natin yung test probe sa dalawang linya ng plug ng rice cooker para ma-check natin kung buo ang thermal fuse nito. Nakakabit na po yung dalawang test probe sa AC plug terminals. Subukan nating i-switch on. Wala pong pagbabago sa meter pointer. Hindi po siya gumagalaw. Medyo malabo lang po kasi gabi ngayon. Hindi gumalaw ang meter pointer. Open connection. Posible na cut off ang thermal fuse nito. Huwag natin tanggalin yung test probe sa AC plug. Nananatiling naka-on yung switch ng rice cooker. Subukan nating galawin yung connector ng AC cord dito. Ayan. Habang ginagalaw po natin ng ganyan, tingnan natin yung meter pointer. Napapansin nyo, gumagalaw din po yung meter pointer. May loose connection po yung connector ng AC line cord sa rice cooker. Dahil habang ginagalaw natin itong connector, pagka ganyan ang meter pointer, habang ginagalaw yung connector, naglulus po yung contact ng rice cooker. Dahilan kaya posibleng gumana at posibleng hindi gumana. Kung sakaling gumana naman, hindi nakakaluto ng sinaing dahil habang umiinit po yung contact ng connector ng rice cooker sa connector ng AC line cord, nag-iinit po yan, nagbabibrate. Posible po na mag-disconnect yan kung sakaling mainit na. Kaya hindi siya makaluto ng sinaing, naglulus contact po yung connection niya. Sa ganitong dahilan, i-double check po natin yung connector sa rice cooker. I-test po natin yung dalawang linya sa rice cooker, input line. Ayan, meron po siyang connection. Napapansin nyo, pumalo po yung meter pointer at normal po ang reading, hindi po siya gumagalaw. Wala pong problema dito sa rice cooker. Malamang na ang problema lamang po nito ay nandito sa AC line cord. Subukan natin na testerin yung line 1 ng plug dito sa kabilang linya. Tingnan natin kung magdi-deflect. Nag-deflect, good siya. Bitawan. Testingin natin yung kabilang linya. Ito. Gumana rin. Walang problema sa kable. Ang suspect po natin dito ay dito sa loob nito. Kaya ang gagawin po natin dito ay babaklasin natin ito at baka maluwag lang yung socket niya. So ito po ang itsura ng loob ng socket connector nito. Posibleng lumuluwag po ito dito. Paliliitin lang po natin yung buka. Gamitan lang po natin ng long nose. Tapos ipiti natin para kumipot at hindi nakabuka. Ganon din sa kabila.
lumiit na yung kanyang butas, diyan pumapasok yung male plug doon sa connector ng rice cooker. At para hindi bumuka kaagad ito, hihinangan po natin ng tingga dito para may puwersa siya na kumabig at hindi bumuka. Pagka hindi masyadong kapitan ng tingga, lihahin lang po natin. Nakiskis na natin. Dito po natin siya hihinangan sa corner na yan para matigas siya at hindi bumuka. Kariyal na hinangan na natin. Ibalik na po natin sa dati niyang pwesto. Ganyan lang po ang pwesto. Hindi na siya nakabuka. Okay na, ibalik na po natin. Saksak ulit natin dito sa rice cooker. Ikabit ulit natin yung dalawang test probe sa line 1, line 2 ng plug ng rice cooker. Ayan mga kariyan, may resistance po kaagad na nasukat sa rice cooker. Samantalang naka-off yung switch. Subukan po natin na i-switch on. Ayan, pumalo po siya at naging normal po yung resistance reading para sa heater. Ibig sabihin, buo po yung heater, good na po ang kondisyon yan. Pero subukan po natin ulit na alugin yung connector niya. Ito, tingnan natin kung gagalaw ang meter pointer ng tester. Ayan, alugin natin. Hindi po gumagalaw yung meter pointer. Subukan na po natin na isaksak. Ayan po, naka-warm po yung ilaw. I-switch on po natin ito. Tingnan natin kung mag-automatic siya pag uminit na yung kaserola. Pag nag-automatic transfer po yung ilaw doon sa yellow, good na po ang kondisyon ng rice cooker na ito. Hintayin lamang po natin. Ayun mga kariyan, nag-transfer na po yung red sa yellow. Naka-warm na siya at nag-i-in na ng kaserola. Tanggalin na po natin ang saksak. So ayan, mainit po yung kaserola. Na-reach na niya po yung heat temperature niya. Good na po yung rice cooker. Ganun lang po ang solusyon. Kahit hindi kayo expert sa pag-repair ng rice cooker, kung sakaling ganyan lang po ang sira, posibleng ganyan din po ang solusyon para ma-repair nyo ito. Okay, sana'y nakatulong po ito sa mga baguhan na gustong matuto. Kung kayo naman po ay ngayon lang nakapanood ng video ko, paki-like and subscribe na lang po dahil ito po ang aking munting channel. Real life, Vic S. Real Vlog expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.